Good morning, good evening sa lahat. Tara, pupunta tayo ng tindahan ng mga bato. Kasi malapit na ang fall, kaya maghahanap na tayo ng ng mga bato or mga yung mga bricks. Mas maganda, mas maaga, mas mura. Sobrang init. Yung anak ko sumama. Ayaw magpaiwan sa bahay. Nabagot na siguro maiwan mag-isa lagi. Ang lawak ng nila dito. Ang lawak ng display nila ng mga ang daming display ng mga yung mga iba't ibang klase ng mga bato. Ito yung magandang negosyo, di ba? Hindi siya hindi na i-expired. Yung mga bato, tingnan nyo, maganda yan pang yung panglagay sa mga garden or sa mga sa mga pathway ba? First time namin pumunta dito, kaya sabi ko, next time pag kailangan namin ng mga bato, lalo na itong mga maliliit, mga pebbles, dito kami bibili. Kasi medyo mura. Yung binili namin dito muna yung yung bricks. Yung diba, dami nilang iba't ibang klaseng bato at saka iba't ibang kulay. Mura lang dito at saka malapit lang sa bahay. Mga 5 minuto lang. Ewan ko ba bakit hindi nagpunta dito yung asawa ko dati nung bumili siya ng batong panglagay dito sa sa likod. Ayan, tingnan nyo. Ang ganda. Maganda rin siya sa pang design. Pang design ng garden. Pero yung pinunta namin dito ngayon ay yung bricks. Kasi nga i-makeover ko yung garden sa harapan tsaka sa both side ng bahay. Kasi walang pag naglagay ako ng mga mulch na natatanggal yung pag umuulan ng malakas. Ayun. Pati mga mulch sumasama. Kaya lagyan ko ng bricks para may harang. At saka medyo maganda na rin tingnan. Para next time, pag ibinenta na namin yung bahay, 'di ba? Dagdag pa 'yun sa sa presyo. Ganun dito. Lalo na pag pag may bakod sa sa likod ng bahay. Mas mahal yung bentahan ng bahay pag may mga ganun. Tsaka pag na yung mga garden, yung harapan or likod, yung naayos na, mas mahal pag binenta. Kaya pagandahin na natin bago pa natin ibenta yung bahay. Di ba? Advance masyado sa pagbenta ng bahay. Totoo naman, ibibenta naman namin yung bahay. Siguro mga na lang, mga 3 taon na lang kami dito manirahan. Siyempre, Pilipinas pa rin tayo. Kinausap ko yung asawa ko. Nag-usap kami ng asawa ko bago pa kami nagkita or bago pa kami lumipat dito. Pumunta dito. Siyempre, mag-retired pa rin kami sa Pilipinas. Maganda dito, pero walang kasing ganda sa Pilipinas, di ba? Yan ang layo pa ng ang layo pa ng nilagyan nila ng bricks na gusto ko. Yan ang bricks na kinuha ko kasi magkapareho yung sa harapan ng bahay. Yung kulay ng bricks dito sa harapan ng bahay. Tsaka yung pinili namin. Parang maroon or pula. Ewan ko. Tapos yan, nakakita ako ng molds. O diba, iba't ibang kulay. Kaya next time dito kami bibili ng mga molds. Ito nilala yung bentahan dito, hindi sako-sako. Mas mura. Sa susunod dito kami bibili ng mga molds panglagay sa sa garden. Ayun, di ba? Ang dami. Hindi ko alam to dati. Yan, ang lawak ng ng place nila. Ang daming bato. Ewan ko saan nila kinukuha yung mga bato na yan. Ayan yung kulay ng bricks na kinuha ko. Yan, medyo red o maroon. Kasi yung sasakyan namin, hindi pwedeng 500 yung bibilhin isang bilihan. Yan. 150 muna sa ngayon. Tapos sa susunod naman yung iba, pag kulang pa. Kasi yung isa niyan, lang, 50 cents lang. Diba ang mura kaysa sa sa tindahan ka. Yung pinakamura nila doon 90 cents. Kaya dito kami bumili.
Diyan. Diba? Diyan ko ilagay yung yung brakes. Kaya marami-raming gawain. Medyo busy tayo. Tingnan nyo yung Japanese beetle. Kakainis. Inuubos yung yung bulaklak. Yung rose hindi pa nag-open. Pinuruhan na nilang lahat. Ang dami sa isang bulaklak na rose. Yan ang problema ko ngayon. Nawala na yung yung mga uod na green. Yung Japanese beetle na naman ang andyan. Kaya araw-araw binibisita ko yung yung mga pananim ko. O, tingnan nyo. Yung anak ko, kung saan-saan napunta. O, diba? May videographer ako. Yung anak ko yung mahawak ng ng cellphone. Tapos inumpisahan ko na paglagay dito para malaman kung ilang brakes pa yung kailangan. Kasi medyo malawak-lawak din tong lalagyan ng brakes. Yung lahat-lahat dyan sa sa harapan. Tsaka yung sa gilid. Ewan ko ilang metro yung sa gilid. Ilan ang sukat ng gilid ng bahay. So, 2 gilid yung lalagyan ko ng ganyan. Kasi nga may mga tanim. Parang gumanda. Kasi sa susunod, tanggalin ko na yung mga tanim. Tapos lagyan ko ng yung garden material. Yung man tawag doon. Basta parang tela siya na pang garden. Para hindi matubo yung hindi tumubo yung mga damo sa sa mismong may mulch. Nakakainis. Ang hirap pang tanggalin pag tumubo na yung damo sa mulch. Masyadong kumapit yung mga ugat nila. Yan, ganyan ang paglagay ko. Bala ko sanang i-double yan, 2 layer. Pero sabi ko wag na, magastos masyado, tapos maglalagay pa ako ng semento. Kaya sabi ko, ganyanin na lang, medyo patayuin na lang. Diba? Ang hirap-hirap. Sabi ko nga, kailan ko kaya ito matatapos? Pero medyo na rin. Medyo nakalahati ko na yung sa harapan ng bahay. Kala ko nga mahirap. Pero ginamitan ko na siya ng, ano bang tawag doon? Shovel. O, tingnan mo. Mag-extra pa yung anak ko. Yan. Hanggang dyan simula dyan hanggang doon sa kabilang dulo ng bahay yung lalagyan. At saka pati doon sa sa may tawag ba dyan, sa malapit sa may gripo, yun doon. Lalagyan ko rin yan dyan kasi tingnan mo kung saan ko yung pinulot yung mga bato na yan para ilagay lang dyan para hindi kumalat yung mulch, di ba? Bato. Kaya palitan ko ng bricks. Parang gumanda. Tsaka pagkapareho yung kulay ng ng bricks at saka yung semento dyan. Di ba? Asawa ko na may hawak ng camera. Sabi ko, huwag ka lang tumulong, hawakan na lang tong camera. Para mabilis. Madali lang pala, tingnan nyo. Pag natapos yan, maganda na. Hindi lang masyadong tuwid. Pero okay na yan. Pinagtawanan pa ako. Hindi daw tuwid. Yung lavender ko, ang daming bubuyog. O, diba? May helper din ako. Yan. May tagahawak ng camera, may kuha ng bricks. Madali lang ang trabaho pag ganyan, diba? May helper. Inaayos pa talaga bago kukunin isa-isa. Galing kami nag-walking yan, dumiretso na ako dyan para isahang pawis na lang, isahang bihis. Yan, maganda siyang ganyan para medyo medyo tuwid at saka mabilis kukunin yung damo kasi nga naputol na yung ugat niya. Ayan, kalahati na yan, hanggang dun pa yan sa kabila. Yan, o diba? Pwede rin
Pwede rin pinturahan yan, pero sabi ko wag na. Para magkaparehong kulay. Ayun oh. Kalahati na. Hanggang doon ko pa yung lagyan. Ayan. Thank you sa pagsama. Sa makeover ng ating harapan. To be continue pa yan. Ang dami pang dami ko pang gagawin dyan. Tapos yung molds. Mag-order pa kami ng molds. Salamat sa panonood. Bye!